nangyari, ang nakita niya, hindi nagbibigay ng buhay. Amen? Nakakatuwa kasi ang Diyos, iba't iba yung mamamaraan, iba't iba yung plano niya, iba't iba yung hindi mo alam. Amen? Amen. Actually, sa mga paglalakbay natin dito, lahat naman tayo naglalakbay sa mundo. Tinanay na tayo mo. Parang mapapagod na natin. At sa ating paglalakbay, kailangan, sabi ko kanina, i-enjoy natin. Ibig sabihin, paglalakbay ka, wala kang permanent eh. Ako po ba? Hello? Hi. And lagi natin isipin, na yung pag-stay mo natin dito sa mundo, hindi naman talaga permanente. Ako po ba yun? Amen. Na tayo yung mga, parang tayo yung mga bakasyonista lang dito sa mundo. Amen. Sabihin mo nga sa kalabi mo, bakasyonista ka lang. Bakasyonista ka lang. At kapag ang isang bakasyonista, hindi naman niya dinadala yung buong bahay niya. Hindi mo kotse. Di ba, for example, pumunta ka ng Boracay mo, alam mo dali mo yung buong bahay mo. Amen? Amen. Kasi babalik ka rin sa pinanggalingan. At gano'n din ang tao, babalik tayo sa pinanggalingan. Kaya yung katabi mo, darating araw, pwede siya mauna, pwede naman ikaw. Amen? Di ba ganun yun? Amen. Kapag ang doktor, kapag ang doktor, for example, may sakit ka, tapos sinabi sa'yo ng doktor, kung bigla na, sige, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin. Kahit bawal. Ano ibig sabihin nun? Malapit na. Malapit na. Ibig sabihin nun, malapit ka na. Kung sinabi, ganun kasi, naalala ko yung father ko, malapit na siya. Nagka-cancer kasi yung father ko, he passed away last year. Sabi sa akin ng doktor, bigay niyo na lang lahat ng gusto ng tatay niyo. Buti hindi niyo ng travel. Okay, pag sinabi sa inyo ng doktor na ganito, nanonood ka ba ng pulang araw? Ano yun? Pulang araw? Tama? Nanonood ka ba ng pulang araw? Sumagot ka na yung pasyente? Opo. Nasabihin ng doktor sa'yo, alam mo, hindi mo matatapos yun. Ay, ibig sabihin, no? Malapit ka na. Pakisabi sa katabi, kapatid. Kapatid. Malapit na tayo. Ingat-ingat na tayo. Ingat-ingat na tayo. Pag-iusap ko naman ulit, sino yung mga tamang graduates? Wow, sino sa Diyos? Tapos sila mga sisters. Mga brother. Meron bang kasama na? Brothers. Or shall we say, meron na itong absent sa mga brother? Wala. Meron. Kasi naalala ko yung gospel, kapag may nawawala daw, kung may nagwawala, ang sabi ng Panginoon, iniiwan yung 99 at hinahanap niya isa. Amen. Amen. So, I would suggest or I would encourage you na hanapin niyo yung sulit ng kasama mo. Amen? Isama mo dito next week. Okay, kapag nakita niyo, dali niyo na rito, dali niyo ng kadena para niyo alis. Amen? Amen. Ito yun ha. This time, sabi nga ni Brother Nick, marriage natin or hanapin natin yung mga kasama natin. So that we can praise God as one community. Magkakasama po tayo dito. Huwag natin pabayaan. Hayaan mo na sila. Ayaw nila pumunta rito. Why? Kasi naglalakbay din sila. Sana yung paglalakbay natin, sabay-sabay po tayo dito. Amen? Kasi yung sabay-sabay maglakbay. Amen. O ayaw yung kasabay yung mga kasama na dito. Okay, let's go to the first slide. Pakibasa. Be like ants. Isa pa, pakibasa. Be like ants. Ano yung sabihin nun? Maging langgam. Maging langgam. Nakakatawa ko sa umalinti, pati langgam, pinag-uusap. Nakita na ba kayo ng langgam? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi ganyan yung sura ng langgam. Amen? Alam mo, sa lahat ng mga hayop, sa totoo lang, itong langgam binig ako. Hello? Hi. Ano ba ako? Yung langgam, binig ako. Kasi katulad ng mga aso, kapag ang aso binigyan mo ng pagkain niya, ano ginagawa ng mga aso?
Di ba, mag-aaway yan eh. Tama? Kasi di ba naman sila, di ba? Talagang, pag inagaw mo yung buto na nakuha na, yari na. Away yan, sigurado. Amen? Amen. Ang mga pusa, gano'n din yung mga ugali. Marunong din. Hindi naman yung gagawin mo. Mukhang pusa. Yung mga pusa, di ba, kapag nakuha sila, for example, tinik, o anong gagawin yun? Pagkat-kagat tinik, kasi gano'n, yung gano'n sila. Diba? Away sila ng away. Amen? Amen. Pero ang mga langgam, hindi. Nakakatuwa ang mga langgam. Kasi mga langgam, wala silang tigil ng pagkalakbay. Tama ko ba? Amen. Hello? Ay. Wala silang tigil. At during the summer, o yung mga maaraw ng panahon, kita mo sila yung natawa sila sa kanilang mga lungga para maghanap na Pagkain. Amen? Amen. Ang maganda yung mga paggalingan ng mga langgam, kapag sila nakasumpong ng isang biyaya, grasya o pagkain, anong ulo-ulo nila ginagawa? Siyempre siguro tinitikman nila. Ang masarap to. Nagyaya ka Tapos, kasama. tapos yung ano gagawin nila doon? Pag naramdaman nila, o nastikman na nila masarap, na may pagkain pala. Nagtatawag ng kasama. Sabi mo, gano'n din. Nagtatawag ng kasama. Diba, balita nila doon sa mga kasama niya na mga langgam din. Hello? Eh. Kaya minsan makikita mo, kapag may pagkain dito, may isang langgam na pupunta, mamaya dalawa na, Marami na. 3, 4, 5, parami sila ng parami. Amen. Hello? At ang maganda sa kanila, kapag sila nakikita mo isang linya lang sila, tama ko ba? Opo. Alam niyo, bata ako, salbahe ako eh. Pag nakita ko ng mga langgam, na isang diretso, ginagawa ko, hinubuhitan ko ng mga yung gano'n. Tapos yung mga langgam, may hihilo sila. Doon ako sa mga langgam. Anyway, ang maganda sa kanila, di ba pag sila nag-limit, ano ginagawa nila? Nagahali. Nagahali ka lang. Ano ang beso-beso? Hindi namin alam. Siguro sabi ko, tapos sumasagot ko, sinasabi siguro ng isang langgam na hindi pagkain. Amen? Amen. Nag-limit sila, nagkukumustahan sila, hindi sila mga soklado. Hindi gaya na iba sa atin. Di ba? Maayos silang mga langgam eh. Lagi sila nag-uusap, nakikipag-communicate, at lahat na madaanan nila nakikipag-communicate sila. Tama mo ba? Nakatawa mo, walang ganun sila. At ano pong mga ugali nila? Hindi sila mararamot. Hello? Ay. Hindi sila maramot. Tinumili ka din. Ano sa tingin mo? Langgam o pusa? Pusa. Di ba? Kapag sila, ibig sabihin, sinishare nila yung kung ano yung nakukuha nila. Alam niyo ba, ang langgam is one of the strongest insect na tawag sa kanila? Sa animal, of course. Insects, kasi they can carry 10 times their weight. It is true, kasi di ba makikita ka na langgam napakaliit, kasi may karga-karga silang mga, for example, yung karga-karga nila, tinapay, corned beef, sausage. Sabi mo dito, hindi mo nila kaya yun. Crispy pata. Karga-karga nila, at ang makikita natin na kahit na nakakain sila sa grasya na nasumpungan nila, ang maganda ron, meron silang binabaon. Amen? Saan nila dinadala yung pagkain? Saan? Sa bahay? Di ba sa lungga nila, dinadala nila yung pagkain dahil nandun yung queen. Tama? Pero ito yung queen na binibigyan nila, pinifeed din nila, at sinishare nila yung pagkain na nasumpungan nila. Mga kapatid, ang ibig sabihin nito, katulad ng mga langgam, dapat gano'n din po tayo. Kapag tayo nasumpungan natin ang grasya ng Panginoon, ang mga blessings, dapat sinishare din po natin yun. Amen? Huwag tayo maramot. Kasi ang tendency kasi yung mga tao ganito eh. For example, may nasumpungan kang business na naging maayos.
O kaya meron kang naluto. For example, may na-invento ka na isang pagkain, napakasarap. Ang tendency mo, sasabihin mo ba sa iba yung secret ingredients mo? Hindi. Hindi, syempre, di ba? Bahala kayo dyan. Gusto ko yung mama, para sa akin lang ito. Amen? Amen. Whereas sa mga nandun, hindi sila ganoon. Sinishare nila. Katulad nito mga kapatid, bakit ko sinishare? Sa ating paglalakbay dito, lalo sa mga bago, sana po, ipagpatuloy natin yung ating mga, for example, itong mga believers fellowship, at para ma-share din po natin sa mga iba. Amen? One thing na pwede natin gamitin, kung gawin, sa next CLSD, mag-invite din po tayo. Amen? At hindi lang doon, pati dito sa believers fellowship, you can invite, no? Kasi dito naramdaman ko, sabi, may nag-share kanina, yung una sister natin, naramdaman yung Panginoon. Amen? So, that way, ginawa ng Diyos ang instrumento, o gagawin siya ng Diyos, o gagawin siya ng Diyos ng instrumento para ma-share yung blessings sa ibang tao. Amen? Palapakan natin si Lord. Next. Pagkas natin maging langgam, tayo magiging Sapatos. ba't nga naisip ko? Ako ay tulad ng sapatos. Pakisabi sapatos. Sapatos. Pakisabi sa tabi sapatos. Sapatos. Sabi sapatos. Kita yan. Bakit ang magiging sapatos? Naalala ko lang po kasi, alam nyo, one time kasi, last 2 weeks ago, yata, yung nagkaroon ng malakas na ulan, you know, yung bumagyo ay, may bagyo, tapos may habagat, di ba? Bumaha sa amin. Oo, hanggang liig. Para makahiga. Di hanggang BTO, bumaha mo talaga sa amin. Tapos, di siyempre na, maraming gamit na mga nawala, o maraming gamit na inanod. At then ako naman nakita isang rubber shoes ko, na matagal ko na palang tinatago. Low. At yung rubber shoes na yun, yung nilabas ko siya, sabi ko matagal ko ito hindi nagamit. You know what? Sabi ko sayang naman, di ba? Ngayon, nung gagamitin ko sana siya, alam mo yung sole, yung pinakaganito, ang tawag yung brittle, siya, nagpulbos. Hello, ayan, parang ganyan. Oo. Nagpulbos siya, kapatid. Ibig sabihin, in short, hindi ko nagamit yung rubber shoes. Sayang naman. Amen? Bakit ko sinabi kailangan maging sapatos tayo? Kasi, ang sapatos, nakakailangan ng ano? Alaga. Kailangan mo yung paa. Hello? Paano kailangan? Sige nga, iuburin niyo sa sapatos na ganyan yan. Tingnan natin kung maglakad yan. Pag naglakad yan, tatakbo tayo natin. Amen? Ay, isang sapatos hindi nagagamit kasi sayang. Amen? Pero dapat ang isang sapatos magamit. Para magamit siya, kailangan meron paa na nakasuksok o nakasuot doon sa sapatos. Amen? Amen. Hello. Sa ating paglalakbay, ang Diyos ang paa, tayo yung mga sapatos lang. Ang Diyos ang paa, tayo yung mga sapatos lang. Yo. Kailangan, kung saan gusto pumunta ng Diyos, nandun tayo. Ibig sabihin, katulad ng sapatos, kailangan magamit tayo ng Diyos. Amen. Amen? Whereas kapag hindi mo paggamit, sayang ka lang, magiging sabi ko, magpupulbos ka lang, hindi ka magagamit. No? Kaya ang buhay natin dito, habang naglalakbay tayo, dapat ang maging paa natin, ay paa ng Diyos. Kung saan tayo dadalhin? Hello? Hindi, pwede ba yung sapatos? Diktahan yung paa. Oy, ayoko dyan. Hello? Marumi dyan. Pwede bang gano'n? Magsalita yung sapatos? Hindi. Kung anong gawin yung paa, kung saan siya pupunta, doon din pupunta sa sapatos. Amen. Kung gusto ng paa na pumunta sa mga mahihirap at tumulong sa mga mahihirap, nandun din sa sapatos. Amen. Tama? At sa paglalakbay ng paa na yan, iba't ibang dumi. Iba't ibang klase ng lupa yung natatapakan ng sapatos. Minsan nga, mayroon pang pupo. Tingnan nyo yung lalim ng sapatos ng baka may pupo. Amen? Ibig sabihin, hindi na aliktaran na sapatos yung dumi. Tama? At ang gagawin na may-ari, pag uwi sa kanila, lilinisin yung
sapatos, of course. Ano sa buhay natin ngayon? Pag tayo sumunod sa Panginoon, para tayo mga sapatos, nilulubihan tayo. Tama? Nagkakasala tayo. Tama? Pero ang Diyos, hindi naisip ka pa rin. Ang Diyos hindi mo bayaan. Aasikasuhin mo pa rin. Aayusan mo pa rin. At mas maganda ng isang sapatos kapag napupulpul. Hello? Hi. Hindi mo yung katabi mo. Hindi mo mga sapatos. Kapag ikaw ay sapatos na napupulpul, ibig sabihin, nagagamit ka. Amen? Huwag tayo maging matigas sa ulo. Dahil ang Diyos, ang asya dapat na masusunod sa ating paglalakbay. Kasi we are talking about walking with Christ. And alam niyo si Jesus, alam niyo natin si Jesus, kung saan sa pumupunta. Tama po ba? Minsan hindi niya gusto yung pinupuntahan niya, pero kailangan niyang pumunta doon. Minsan ganun din po ang buhay ng tao. Amen? Tumaharaan tayo sa mga pagsubok, tumaharaan tayo sa mga journey natin, minsan hindi natin maintindihan. Pero later on, kapag tayo ay hindi nawawala sa presensya ng Diyos, later on nare-realize, ganito pala yung buhay. Sino sa atin yung dumanas ng mga problema sa buhay na akala niya hindi niya malalagpas sa taas sa kamay? Nung kita niyo babae, ba't kayo nakalagpas? Ba't kayo buhay pa? Amen. Diba? Amen? Minsan hindi mo akalain eh. Minsan sabi mo, wala na matapusan ko na ito. Ayaw na mabuhay. Pero nakakalagpas ka. And looking back on your journey, doon mo marirealize ka ba? Dito pala talagang buhay. Alam niyo sa akin, yung journey ko dito, if nagsimula ako dito 1996. So, ilang years na? Tagal na, no? 28? Mga ba? 2028 years na po ako sa community. But until now, sasabihin ko sa inyo, ang pakiramdam ko para pa rin po akong bata na kailangan pa rin ng kanina ng Diyos. Amen? Nag-thirst pa rin ako sa salita ng Diyos. Hindi ko pwedeng sabihin na, marami na ako alam. Hindi. Zero pa rin para sa akin eh. Amen? Totoo lang, hindi ko alam ba nasa harap ako ngayon. Totoo lang. Amen? Kasi ang Diyos, hindi ko sabihin, sa journey ko yun, hindi ko sasabihin sa inyo na napaka-ayos, hindi ko sabihin sa inyo, hindi ako sa mga bago dito, yung journey natin dito, naku, sasabihin ko sa inyo, imposible na magiging smooth, imposible na magiging maayos dahil may mga problema dati sa buhay mo. Amen? Ang maganda lang doon, sa iyong journey, kasama mo ang Diyos. Kung naalala yung footprints ni Gasan, tama yung istorya, di ba? At that time, ano yung footprints ni Gasan? Di ba, there were two sets of footprints. Si Lord at saka yung tao, tayo. And at one point, dumating sa buhay ng tao na kung kailan siya nagkaroon ng problema, ang nakita na lang niya is one set of footprints. One set na lang. Ano ibig sabihin nun? Akala niya, iniwan siya ng Diyos. Akala niya, iniwan siya ng Jesus. Pero ang totoo pala nun ay, kinarga siya ng Diyos. Kinarga siya ng Diyos. Amen. Kaya naman one set of footprints. Amen. Ibig sabihin niya ng Diyos. Hindi naman tayo mabayaan eh. Amen? Amen. Sabi nga, ang Panginoon, si Jesus ay hindi siya rescuer. Pakisabi rescuer. Rescuer. Hindi ka niya i-rescue, hindi nangangako ang Diyos na hindi ka magkakaroon ng problema. Walang pangako ang Diyos. Pero, ang Panginoon ay isang Redeemer. Pakisabi Redeemer. Redeemer. Ano ibig sabihin ng Redeemer? Tagapagligtas. Anong klaseng tagapagligtas ang isang Redeemer? Ang isang Redeemer, kapag ikaw ay may problema, sasamahan ka niya. Hello? Hi. Sasamahan ka ng Diyos. Tayo din sana, sama-sama din tayo, lalo pag meron tayo mga kasama dito na nangangailangan, samahan din natin. Hello? Tama? Okay, next. Ayaw na. Basahin po natin ito, medyo may kahabaan lang. On the road to Emmaus. Sige po, nakabasa niyo ba? Now, the same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them.
but they were kept from recognizing him. Ano nga nito? Kung naalala niyo, yung si Jesus ay namatay, tapos nabuhay na, after 3 days, nabuhay siya. Tama po ba? Amen. Yung ibang mga disciples, hindi nila alam ang nangyari kay Jesus. No? Kaya meron dalawang tao from Jerusalem, pupunta sila ng Emmaus, naglalakbay sila, dalawang disciples, pupunta sila sa Emmaus. Bakit sila pupunta ron? Sobrang lungkot nila. Bakit sila nalungkot? Kasi yung leader nila, yung tinitingala nila na si Jesus, pinaslang, pinatay. Amen? So, nagkaroon sila ng loneliness. So, ngayon, sila ay papunta na sa Emmaus. Palayo na. Siguro natakot na rin sila na baka sila yung sumunod na patayin. Tama? Ngayon, meron sa kanila sumabay na isang tao at yung si Jesus. Kaya lang, sabi dito sa binasa natin, hindi siya nakikilala ng dalawa. Meaning to say, just imagine this, naglalakbay yung dalawa, meron sumabay, may sumama sa kanila na isang tao at si Jesus yun. Kaya hindi ka niya nakilala. And then, ano nangyari? He asked them, what are you discussing together as they walk along? They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asking, are you the one visiting Jerusalem who does not know the things that have happened there in these days? He said to them, how foolish you are and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Next. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he were going further. But they urged him strongly, stay with us, for it is nearly evening, the day is almost over. So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, were not our hearts burning within us, but he talked with us, and the Lord would open the scriptures to us. Like, it's ibig sabihin, so yung dalawa, napupunta ng Emmaus, may sumabay sa kanila. Si Jesus, na hindi rin nakikilala. Kasi hindi yung travel nila. Ngayon, ano nangyari? Ngayon, nakipagkwentuhan si Jesus sa kanila, nakipagkwentuhan si Jesus sila, doon na-open up ng dalawa kung ano yung nangyari doon si Jesus. Amen? Hanggang ngayon, hindi pa nila na-recognize hanggang sa sumama si Jesus sa kanila. At nung nagkaroon sila ng isang supper o isang kainan, ano nangyari? Na-recognize nila si Jesus sa pamamagitan ng when Jesus broke the bread. When Jesus broke the bread. And their eyes were open. Kapatid, ano yung ibig sabihin nito? Ano yung sa paglalakbay natin? Minsan kasama natin ang Panginoon. Dahil yung sinasabi, kasama natin ang Panginoon. Kaya alam baka hindi natin nag-recognize. Hello? Hi. Kasama natin ang Diyos. Kaya alam baka hindi tayo nag-inig sa Kanya. Kasama natin ang Diyos, pero ninineglect naman natin siya. Kasama natin ang Diyos, kaya hindi naman tayo nagdarasal. So what's the use? At dito binigyan ng importansya yung breaking of the bread. For me, the breaking of the bread is the Holy Eucharist. Amen? Amen. And once you receive the Holy Eucharist, doon ma-realize na Jesus open. Ibig sabihin si Jesus, kapag gusto niyang i-open ang mais o ang isipan ng isang tao, pwede niya ibigay. Amen? Alam niyo, nung Genesis, kung maalala niyo, si Eva at si Adan, alam niyo, kung mababasa niyo, kasama nila si Lord na namamasyal. Namamasyal sila. Si Eva at si Adan at si Lord. Kasama niya. Kaya lang, ang nangyari, nung nagkasala ang mga tao, doon nila nakita yung kasalanan. Amen? Nagkaroon sila ng realization may kasalanan. Pero dito sa dalawang ito, nagkaroon ng hope. Sa kanilang travel, nagkaroon ng hope from ibig sabihin, parang galing sila sa hopelessness, nagkaroon ng celebration. Alam niyo, parang ganito, kapatid. Just imagine, yung mga Israelites, when they went, di ba, galing sila Egypt, tama po ba? At pupunta sila ng Promised Land. Alam niyo yun, istorya na yun, kasama nila si Moses.
Diba? They were led out of Egypt at pupunta sila sa promised land, which is Israel. Alam niyo ba, ilang years po inabot yun? Ilang years? 40 years yung nilakbay ng mga Israelites papunta sa promised land. And sad to say, hindi ito nakakarating. Kahit na si Moses hindi nakatungtong sa promised land. Alam niyo ba yan? No? It took them 40 years. Pero alam niyo po sa pag-aaral, from Egypt to Israel, 700 kilometers ang layo. Wow. At kapag nilakad mo daw yun, araw-araw, 6 hours a day, makukuha mo lang less than 3 weeks. 3 weeks ka lang maglalakbay, from Egypt, makakarating ka na ng Israel. Kung iisipin mo, brother, 3 weeks na ba? Bakit inabot ang 4 days yung mga Israelites? Bayo mo. Probably, kasi yung mga Israelites, ang dami nila mga kung ano-anong pinagagawa. Ang dami nila mga reklamo. Siguro papunta doon yung Israel, ito yung Egypt, pumunta pa doon sa likod, nag-Starbucks pa rito, nagpunta pa. Amen? Nag-away-away pa sila, nagreklamo pa walang makain. Why am I saying this? Kasi yun yung journey nila. Na dapat 3 weeks, o sabihin na natin 1 month, sana nakarating na sila ng Israel, pero hindi sila nakarating agad. It took them 40 years, some of them. Kasi yung iba hindi nakarating. Even Moses hindi nakarating ng promised land. Pero si Moses na-bless. Kahit hindi siya nakapunta ng promised land, nakarating siya doon. Labo ng brother. Physically, hindi siya nakarating. Pero spiritually, nakapunta siya doon. Bakit? Transfiguration. Diba? Diba lang transfiguration natin si Moses? Ibig sabihin, mas mahalaga sa ating yung spirits natin. Amen? Kapatid, tandaan ito. Sa ating paglalakbay, huwag natin masyadong, okay, alam natin na kailangan importante yung physical, kailangan natin yung material, kailangan natin ang trabaho, kailangan natin ang family. But then again, isipin natin, kapatid, na yung spirito natin, yung kaluluwa natin, mas mahalaga sa ating mga physical na buhay. Talaga? Tama ba? Amen. Na yung iniingatan mo yan, yung iniingatan mo yan, naging eyeliner, tinutbrusan mo yan, pinapalikuan mo katawan, maagnas din. Di ba? Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, di ba hindi pa patay na agnas na? Totoo, di ba? Wala naman tayo eh. Pumatak sa loob, malamang, hindi mapunti pa sa atin. Tama? So, ano tayo, sa ating journey, ang importante, isipin natin, ating spirito ng tao, yung spiritual life po natin. Ito ba yung nanonourish? O baka puro tayo material? O baka puro tayo para sa mundo? Dami natin isipin. Amen? Palakpakan natin sa Lord. Next, basahin natin ito. The cost of following Jesus, taken from Luke 9:57-62. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Ano nangyari? Si Jesus ay nagtatakbay. Meron tumawag kay Jesus, Lord, I will follow you kahit saan ka pumunta. Anong sinabi ni Jesus? Ano sinabi niya? This is replied. Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Narinig niya? Ang sagot ni Jesus, yung mga asong lupa, meron silang lungga. Yung mga ibon, meron silang mga nest, tawag ng pugad. Pero yung anak ng tao, ay wala matulugan. Ano ibig sabihin, kapatid? Marami gusto sumunod kay Jesus. Ito nagpresenta na susunod sa Panginoon, susunod sa kay Jesus. Kaya ano nangyari? Ano sabi ni Jesus? Kung ikaw ay susunod sa akin, marami kang i-give up sa buhay. Hello? Hi. Minsan, kahit comfort zone mo, kailangan mo umalis. Amen? Amen. Kung sa comfort room lagi, dahil lumabas ka ng comfort room. Comfort zone pala. Amen? Minsan naman kasi tayo, hindi ba gusto natin naging masarap na yung buhay, naging relax lang. Pero bakit? Ba't tayo nandito ngayon? Di ba tatanungin ko sa'yo, ano mas masarap? Nandito o nasa bahay? Nandito. Uy,
Totoo. Minsan kaagaw natin, pulang araw, asawa kung gano'n eh. Di ba yung mga teleserye, no? Ayun yung kasabay natin ngayon eh. Amen? Amen. Pero sa atin mo lang pwede ba? Ibig sabihin, kapatid, kapag gusto mo sumunod sa Panginoon, marami tayong bagay magiging ba? Minsan yung mga plano natin, minsan yung mga dreams mo, hindi naman sinasabi ng Diyos na kailangan maging mahirap ka, lalo na ito, kailangan ka ng trabaho. Hindi naman po gano'n. Kailangan alam po natin, mag-reflect ka sa sarili mo. Hello? Hi. Minsan kahit sa mga naglilingkod. Hello? Hi. Sa mga naglilingkod, yung time, hinihingi ng Diyos sa iyo. Ang tanong, hindi ka ba ibigay sa Diyos? Ang tanong. Amen. Ewan ko, narinig niya nung sa talk ni Brother Lilo, there are 3 T's na binibigay sa atin. Time, talent, and treasure. Pero you know what? Among the 3, ang pinakamahalaga dyan is time. Time. Why? Kapag wala kang time, hindi mo bibigay talent, hindi mo bibigay treasure. Amen. Amen? Kaya yung time, yung oras, kapatid, hindi lang buhay ng tao. Amen. Hi. Wala tayo masyadong mareklamo. Wala tayo masyadong magsayang ng oras. Kung isipin natin, ilan yung average ng tao? Yung ilang years na bubuhay? 60. 60? Pag hinabot ka na 70, medyo bonus na yun. Hindi 70 na ba dito? 70 na ba? Oh, grabe yun. Amen? Kaya ko, hindi ko alam, maabutin ko yun. Amen? Sino yung mga 50? Ano ba? 50. Oh. Mga 40. Mga 40 something, natulad ko. Ito ba? Kaya ano ko, 50 na ito. Amen? Ibig ko sabihin, for example, imagine nyo na lang, ito yung buhay ng tao mula dito hanggang doon. Ang average ng buhay ng tao is, sabihin na natin, 60. Tama 60? 60. Eh kung 40 ka, hindi nandito ka na. So, konti na lang. Eh, paano kung 50 ka na, hindi nandito. So, kung 60, mga ganito na rin natira sa'yo. Eh, paano kung 59 ka na? Ah. Wala, kapatid, hindi mo tayo. May naabot ba dito 200 years old? Gusto niyo ba 200 years old kayo? Nakahiga ka na, napasok ka pa rin. Hindi ka mamatay mali. Tapos ano na panalangin mo? Baliktad na, di ba dati? Gusto mo panalangin, Lord, pagalingin niyo ako. Yung 200 years old ka na, paano magiging panalangin? Lord, pagalingin niyo na ako. Ano yung bagong graduate? Bagong Diba? graduate? Baliktad na. Amen? So, meaning ko sa amin, hindi ko sabihin dito, kung napapigyan tayo ng Panginoon, tinawag tayo dito sa community, itong panahon na to, 10 years na lang, 5 years, 2 years, 3 years, I don't know, ibigay na natin sa Panginoon. Amen. Amen? Amen. Yung oras na yun na natitira sa ating buhay, ibigay na natin, magiging ang buhay. Palagutin yung katabi mo, kapatid. Kapatid. Magiging lang ang buhay. Maikli lang ang buhay. Dahil ang panahon. Darating ang panahon. Tayo na. Hindi mo talaga natin sa Diyos. Another, sabi niya, he said to another man, ito baliktad. Baliktad. Sabi ni Jesus, halika, sumama ka sa akin. Sabi niya, he said to another man, follow me. Tapos but he replied, ang sabi ng mama, sabi niya, Lord, first let me go and bury my father. Kasi namatay pala yung tatay niya. Ano sinagot ni Jesus? You said to him, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Ang sabi ni Jesus, hayaan mo na yung mga patay, ilibing yung mga Sarili nila. nakita na kayo ng patay, tapos nilibing yung katabi niya. Ano ibig sabihin ito? Alam mo kung ba't gusto niyo bumalik? Ito parang pag-aaral lang. Alam mo ba't gusto mo balik ng tao? Eh kasi nung namatay yung tatay niya, meron mga pamana yun. Sabi ng pare meron mga pamana. Sandali lang, sabi niya, Lord, sandali lang, susunod ako sa iyo. Di ba ganun tayo minsan? Pag si Elsie sa next time na lang ako, meron akong gagawin. Di ba parang ganun, di ba?
Sabi niya ganito, Lord, sandali lang, babalik mo na ako sa amin kasi yung tatay ko namatay. Hindi na niya masabi, may namanahin ako yun. Pero kidding aside, ang ibig sabihin ng let the dead bury their dead, alisin na natin yung mga bisyo. Alisin na natin yung mga ugali hindi maganda. Yung mga chismis to the max. Kung gusto yung maging chismosa, chismoso, ang pag-chismis na natin ang Panginoon. Kung paano ka natuto, kung paano ka lumago. Amen? Hindi pa ako nakakita sa buta ng buhay ko na nagkakaroon ng inuman, makalaki yata sa kamay. Brothers. Wala? Ako lang. O, sige naman. Sister na din ako. Hindi ba ako nakita naman nag-iinuman na lalaki tapos pinag-usapan nila si Lord? Hindi ba ako nakakita? Nag-iinuman sila, Lord, ang galing mo talaga. Let's drink to that. Amen? Mga nag-iinuman, puro yabangan. Ang kilala lang nila isang santo, si St. Michael. Sino St. Michael? San Miguel. Totoo, di ba? Ibig ko sabihin, mga kapatid, gano'n ang mga tao eh. No? Kailangan magkaroon tayo ng pagbabago. Dito sa community, hindi naman talaga agad-agad. Unti-unti mo ma-realize at ang pinakamagandang regalo sa atin dito. To be honest with you, laging magandang regalo ko sa akin, para sa akin ng Panginoon at ng Holy Spirit, yung konsensya. Hello? Sa tuwing ako nakakagawa ng masama, nababagabag ako. Hindi ako mapakali. Totoo yan ang meaning ko sa inyo. Yun ang maganda na sa community life ka. Hindi ka, parang nandun lang yung konsensya. Naglilipod ka, tapos ganitong ginagawa mo. Walis ka muna sa ganyan. Amen? Kasi nung ako po yung nagtrabaho din ako sa Makati for 11 years sa Bako. Naging sila, rin ako, pasaway din ako. Nag-build house kami, mga nagbabar, naglanto. Pero pumasok ako sa community, nagtaka talaga ako. Kasi meron kami grupo doon, 5:30 ang tawag namin, 5:30. Kasi pag 5:30 na, uwian namin yun eh. Lalo na pag natapat yung 5:30 ng Friday, tapos sweldo. Friday tapos sweldo. Patay na. Ang uwian niyan, wala na, Sabado na. Talagang lasingan, nag-build house. Ang maganda lang, nung ako pumasok sa community, nagtataka ko, yung mga kasama ko, hindi na ako niyayaya. Hindi mo ako sasalita. Hindi mo ako sasabi na ako sasama sila. Hindi, sila na mismo parang nahihiya na sila. Parang, ganun eh. Di ba sa office, sa mga office, kapag kami kumakain, ng mga kasama ko, pupulit yung mga kasama ko, talaga sabihin mo na lahat mga kalokohan nandun eh. Puro mga green jokes, mga gano'n, kumakain kayo, puro green jokes. Pero during that time, nung nasa community life, parang sabi ko, parang masakit na sa tayo, parang hindi na ako natatawa. Hanggang na sa unti-unting lumalayo na ako. Kasi hindi mo pwede pagsabahin. Hello? Hi. Yung mga hindi magagandang bagay, at saka yung paglilingkod, nagka-clash talaga. Amen? Kunyari sa office, for example, sa office, dati nung wala ka sa community life, inuwi mo yung printer, inuwi mo yung computer, inuwi mo yung isang reel, ng bond paper, tapos mga 10 ballpens. Totoo, sa office namin, mag-iwan mo ng ballpen, wala pang 10 minutes, mawawala yung ballpen. Totoo. So, ako din naman, nakapag-uwi din ako stapler, puncher. Kaya nung nasa community ka na, marirealize mo, magkakaroon ka, mali pala itong ginagawa ko. Sige na nga, 5 pirasong bond paper na lang. Kailangan na lang anak ko. Hindi mo na ngayon yung uwi yung printer. Kaya pag may project yung anak mo, doon ka sa office mo, print. Mag-overtime ka pa. Kapalang mo ka, di ba? Pero hindi na sa akin, kapatid, dito unti-unti yung mga realize. Teka, may mga mali sa ginagawa ko. Kailangan kong, ikaw mismo, ma-realize mo, kailangan magbago ka. Amen? Nung ako pinagtatrabaho, so para sabihin ko sa inyo, ang hindi ko magmura. Meron din kasi ako mga opisina, na palamura din. Yung NPI, no? Lagi din ko ng mura. And you know what? Meron ako isang
meron ako isang office mate doon, ang pangalan niya si Marty. Yun ang nakakabwisit na tao para sa akin. Nakakabwisit na tao talaga. Sorry for the term na. Kasi yun yung tao na parang salita siya, mura, matatapos sa mura. Tapos yun, lalapit sa akin, nasa office ako, lalapit sa akin para lang ako asarin, nang bubuli. Ano gano'n? Wala, tayo sila brother dito sa pambubuli ko. Talagang hindi yung tao na kapag nakita mo wala siya sabihin maganda. Puro kanukuhan. Tapos nakasarin ka pa. Yun, hindi yung tao nito si Marty. 11 years ako sa bangko, 11 years ko nakasama yun. Kasi imagine, pinag-exam ko siya. Pero there were times na gusto ko na sa paking talaga, sa inis ko minsan. And then, fast forward, pandemic, mga kapatid. May tumawag sa akin one time. Tapos nagulat ako, sabi niya, Brad, kumusta? Ang bumad niya, Brad, kumusta? Kapipigil ng tao ng Brad ko. Kaya yan. Saka tumawag sa akin. Tapos, nakipagkwentuhan, galing siya sa Canada, yung pandemic, umuwi sila dito. And you know what? Ang una ko napansin, sinawag niya ako ng Brad. Pangalawa ko napansin, hindi na siya nagmumura. Hindi na siya, wala siyang mura, kaya isa. And you know what? Magpagkwentuhan sa akin, wala kami pinag-usapan. Isang oras kami nagkwentuhan, kundi ang Diyos. Wala kami pinag-usapan kundi ang Diyos. At siya pala yung nandito, isa na siyang pastor. Yung pinaka-nakakabisit na tao doon sa aking pinagtatrabuhan, isa ng pastor. Yes, of course, hindi siya sa Catholic, but it's okay. Walang problema yun. Ang mahalaga, nagtuloy siya ng transformation. Sa kanyang paglalakbay, nakakita siya ng community sa Canada at nagtuloy ng transformation sa buhay niya. Hindi 360 kasi 360 pa rin diba? 180 degrees. Nung nag-meet up kami one time, ay, grabe. Parang, ang layo niya doon sa nakilala ko siya dati. Sa Bible, ang dami niya alam. Ibig sabihin kapag merong mga, kahit na ano, alam niya eh. Ibig sabihin, hindi naman, kaya napakahambol niya na tao. Ang layo niya doon sa dati. Ano ibig sabihin naman dito? Sa paglalakbay natin, hello, isip na ba kayo? Sa ating paglalakbay, dahil nandun ang Panginoon. Dahil kang kakalabitin, pag nadapa ka, lagi ka na niyaangat. Kapag may problema ka, nandilis niya, niyakapin ka niya. Amen? Hindi mo maganda sa buhay yun. Kapag mayroon kang problema, minsan may mga tao na kahit hindi nagsasalita, basta niyakapin ka lang, mamatagan mo yung pagmamahal eh. It is more than enough. Makikiramay sa iyo. Amen? Maganda yung karamay ka dito sa community. Kaya sana huwag tayo mali sa community. Yes, may mga nakaka-visit din dito. Marami. Sorry. Pero, ang pinupunta natin dito, ito sabihin ko sa inyo, hindi tayo kailangan ng community. Tayo ang nangangailangan sa community. Amen. Amen. Tayo nangangailangan sa community. Huwag ka magpamalaki na, hindi matutuloy yan. Wala akong moderator. Nasa taas ako, di ba? Matutuloy yan. Matutuloy yan. Hindi ako pwede magpalaki sa inyo na, hindi ako pupunta ng Pasig, wala kayong speaker. Hindi. Meron. Kaya alam niyo po, ito po talaga yung sa aking pananaw, kapag binibigyan tayo ng task, ng opportunity, ng privilege, let's grab it. Amen? Amen. Darating ang time, kahit gusto mo po maglingkod, pag sinabi ng Panginoon, thumbs up, thumbs up. Amen. Kaya na ka maglingkod. Kapag pagod ka na, kapag hindi na kaya kayo, kapag hindi mo kaya magsalita, kapag meron ka ng bag, kapag meron ka ng mga dinadala, kapag naka-wheelchair ka na, why not na? Amen? Amen. Hindi tinatawag na tayo sa ating journey, sa mga bago kapatid, may plano sa inyo ng Diyos. Totoo lang. Ba't kayo nandito? Hindi lang para makinig sa akin, para may makasama. Hindi. Hindi ako naniniwala eh. Kasi ako nagsimula din naman, wala naman akong hilig sa ganyan. Hindi ko naman dito. Mga kapatid. Yan yung journey ko, ito pa nakita. Kung paano ginamit ng Diyos, kung una sa music ministry, hindi naman ako marunong tumutog natin.
Unti-unti, hanggang sa isa lang sabihin ko, biyaya ng Diyos. At isa lang din sasabihin ko, sa lahat sa paglalakbay ko, isa lang hindi nawala, yung kamay ng Diyos. Amen. Kaya sana sa ating paglalakbay, lagi natin sana masunod yung kamay ng Diyos. Naglalakbay tayo kasama ang Panginoon. Amen? Amen. Tutuloy natin yung sa bahay. Yan. And sabi dito, still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Yung isa naman, susunod kay Jesus, pero ang sabi niya, mag-goodbye muna siya sa family niya. Pero nasabi ni Jesus, no one puts a hand to the floor and goes back to speak for service in the kingdom of God. Ito yung sinasabi ko, kapatid. Minsan, ang kailangan sa atin ng Panginoon is urgency. Pasabi urgency. Urgency. Minsan kasi tayo ganun, gusto natin dinibigay. Lord, sandali, babalik muna ako sa family ko. Hindi mo, masama ba yung gusto niyong gawin? No. Masama ba yung gusto gawin ng tao? Hindi po. Hindi naman eh. Yung tatlong yun, ng mga tao, kasi ng tao, hindi mo masama yung gusto niyong gawin eh. Babalik sa family, makikilibing, hindi mo masama eh. Ano pinupoint out dito ng Panginoon? Minsan kailangan mag-set ng priority sa buhay. Amen? Amen. Kasi, sabi ng Panginoon, the harvest is plenty, but the laborers are few. Kailangan, there is a sense of urgency in everything, kapatid. Minsan kapag kayo, lalo sa mga bago, na-assign kayo as moderator, naging speaker kayo, nakabakang kayo ministry, it means kailangan kayo doon. Tinatawag kayo ng Panginoon to be part of that ministry. And don't you waste that opportunity. Amen? There's always a sense of urgency kapag ang Diyos ang tumawag sa inyo. Amen? Okay. Susunod po. This is the last story. The parable of the two sons. Sabi dito, what do you think? There was a man who had two sons. Dalawa daw po siyang anak. He went to the first and said, Son, go and work today in the vineyard. Sabi niya sa isang anak, anong sabi ng anak? I will not, ayoko. He answered, but later he changed his mind and went. Ayaw niya. Sabi ng tatay, anak, pumunta ko sa vineyard. Ito, gawin mo. Masabi niya, hindi tatay, ayoko. Di ba ganun tayo minsan kung inutusan tayo? Kung magulang, ayoko na naman. Pero susunod ka rin. So, ganun na ginawa niya. Yung pangalawa naman, then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will serve, but he did not go. Meron din mga ganun tao. Sumasagot lang, sige po, opo, gagawin po namin yan. Pero hindi ginagawa. So, ang sabi ng Panginoon, which of the two did what his father wanted? The first, they answered, Jesus said to them, truly, I tell you, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes did, and even after you saw this, he did not repent and believe him. Ano ibig sabihin, mga kapatid? There is always a chance for us. Minsan talagang darating ang time, minsan parang ayaw mo, tinatamad ka. Totoo naman yan. Ako 28 years, sabihin ko sa inyo totoo. Sabi ko ba sa inyo na lahat, lagi ako sinisipat? Hindi. Minsan tumatanggi din ako. Minsan nakakante din ako ng pagod. Hello? Magpapagod ka rin. Minsan natanggi ka rin. Minsan magkakasakit ka rin. Lahat yan. Kaya importante mga kapatid, hinanong pa rin ang puso mo sa paglilingkod. Amen? Kung iniiwan. Minsan nakakatamig ka, kaya nagagawin pa rin. Ilang beses sa akin nangyari yan. Minsan gusto ko tumanggi, sasabihin ko sa sarili ko, yung totoo lang, this week, kahapon, ng Tuesday, nandun ko ako sa Malabon, Wednesday, Jacobs, kahapon, pakagabi, tapos ngayon, nandito ako sa inyo, bukas, nasa Quezon City naman ako, may top din, tapos, Friday, Saturday, and Sunday, nasa Cebu naman po ako sa Friday. So, hindi ko sabihin, hindi ako nire-reklamo, kaya minsan naisip ko, nakapagod yata, parang hindi na kaya. Pero sabi ko sa sarili ko, katawan ko na mapagod eh. Pero spirit ko, ayaw nito. Ayaw talaga. Ibig sabihin kapatid, minsan huwag tayong papadala. No? Minsan, yung kalaban natin yung flesh natin.
Yung flesh talaga, minsan tamad ka, minsan hindi mo na gusto. Kaya lang yung spirit mo, di ba, the flesh is weak, but the spirit should be willing to serve, willing to praise God, willing to give honor to God sa Panginoon anytime, anywhere. Amen? Amen. Pagpapalala natin si Lord. Kaya ba mga kapatid, tingnan nyo, si Jesus, nung sinend niya yung mga tao, dito kung pumili siya ng apostles. Hello? After niya pumili ng apostles, nag-assign na rin siya, pumili siya ng 72 disciples. Alam niyo yung gospel niya? Di ba sa Bible yun? At sinend niya yung mga 72 disciples, paano niya sinend? By Tus. twos. Hindi mo pansin? Hindi mo sinabi, oh, ikaw siya, bunta ka dyan. Ikaw, sis, doon ka dyan. Ikaw, hindi. By twos. By twos. Ano ibig sabihin? Ayaw ng Diyos na maglapit ka mag-isa. Amen. Tama? Ayaw ng Diyos na lagi ka na lagi isa. Ayaw ng Diyos na wala kang katuwang. Bakit? Kasi minsan dahil sa buhay mo, mahihina ka. Hello? Hindi ka lagi malakas dito sa community. Dahil ka sa pagkakas mahihina ka. Ano kailangan mo ngayon? Kailangan mo ng ibang tao na mag-ataas sa'yo. Kailangan mo ng isang, siguro leader, kailangan mo ng ibang tao, kailangan mo sa ministry na kahit pa paano may tutulong sa'yo, may mag-aangat sa'yo. Kaya nga, sinend niya ba ito para pag yung isa ng hina, yung isa naman ang aangat. Yung isa naman ang hina, yung isa naman ang aangat. Ang ibig sabihin ng kapatid, kailangan natin isa't isa. Ang sabi ni Brother Odin Linggo, kung nakinig kayo, no man is an island. Di ka rin isla. Amen? Hindi tayo mag-isa. Kaya tayo pinagbuklod-buklod dito sa community. Just imagine, meron ba dito sa ating namili? O sino yung mga kasama natin dito? Wala po. Tingnan mo yung katabi mo. Just imagine, kasama mo yan. Pinili mo ba yung makasama? Ako ba gusto ko kayong makasama? O ba gusto nila akong kasama? Eh, gano'n naman namili sa atin. Wala naman dito, Lord. Ito yung gusto ko kasama sa community. Ito lang. Ito, ayoko naman ito. Ayoko naman nakaka-visit. Ayoko naman. Of course, pinagsama-sama tayo. Meron dito mga chismosa. Taas ang kamay. Siyempre, wala ka naman. Meron dito mga sinungaling. Taas ang kamay. Meron dito mga tamad. Meron dito yung maayos. Pero pinagsasama-sama tayo ng Diyos. Sa isang mission. Amen? Sa journey na ito, kapatid. Sa journey natin dito sa mundo, kailangan magkasama-sama pa rin tayo. Ibig sabihin, magtulungan tayo dito sa community. Huwag nating takwil, huwag nating pabayaan yung ibang tao na darapat, tapos pabayaan natin. Magtulungan po tayo. Amen? Amen. Maraming si Lord. Next, nakita ko. Sabi dito, do not be afraid to make painful decisions for God. Masahin niyo po ulit? Painful decision for God. Minsan, may mga bagay na minsan hindi mo gusto. May mga bagay na minsan masakit, pero kailangan mo gawin. Amen? Amen. Lalo na minsan kapag kailangan mo sumunod sa Diyos, minsan meron kang plano sa buhay, pero hindi mo magagawa dahil meron kang utos ng Diyos. Dahil mo pinapagawa ng iba. Minsan gusto mo mag-asawa, kailangan mo mapatol sa iyo. Ngayon, i-open up yung Friends of Divine Mercy Sisters. Hello. Sino dito yung mga wala pang, mga sisters na wala pang boyfriend, kasa ka na? Na pwede kong sumama sa pag-umande. Hindi ka sa ito mga kapatid. Huwag tayong gumawa o huwag tayong matakot. No? Kung kailangan natin gawin isang bagay para sa Panginoon. Para sa Panginoon. Hindi natin. Hindi natin. Yes, it may not be easy. Yes, it can be difficult. But then again, wala eh. Yun yung pinihili sa akin. But then again, ibig sabihin, yung reward naman dito after itong ginagawa natin, eh yung maramdaman natin, masumpungan natin ang Panginoon. Katulad ng mga ilang daw na nakikita nila yung grasya ng Diyos. Amen? Okay, next.
Last na yata ito. Sabi ni Henry Ford, kaya sa Henry Ford, Oh. ang naka-invento na Fort Pierre. Toyota. Oh, Toyota. Those who walk with God always reach their destination. Toyota. Those who walk with God always reach their. Huwag kayong maglalakbay na hindi nyo kasama ang Panginoon. Huwag kayong lalabas ng pinto na yan na hindi nyo kasama ang Diyos. Amen? Huwag naman pag-BM ka nandito si Lord, pero pagdating sa office, wala na si Lord. Pagdating sa mga bahay, wala na si Lord. Hindi, dahil kasama siya sa maglalakbay. Kapatid, itong isang payo ko sa inyo. Isang payo ko sa inyo. Makipagkwentuhan kayo sa Diyos. Makipagkwentuhan kayo. Ano yung sa inyo pagkwentuhan? Sabihin mo, kunyari, after a while, kausapin na ni Diyos. Lord, pagod ako. Yung gano'n ba casual? Lord, salamat ha. Hindi, huwag tayo masyadong, hindi naman sa ano ha. Huwag tayo masyadong solid na talaga. Hindi. Hindi na makarating na rito. Patay ka sa Panginoon. No? Magpagpintuhan ka kay Lord. Kung ano yung nararamdaman mo at that time. Malungkot ka, sabihin mo kay Lord. Masaya ka, sabihin mo kay Lord. Naiinis ka, sabihin mo kay Lord. Magdadasal ka, sabihin mo kay Lord. Lord, muna mo na siya. Ano? Amen? Importante, sa paglalakbay natin, kasama natin ang Panginoon. Di ba may katang ganyan? Kasama natin ang Diyos. Walk, hindi talaga yung pinagsabi. Next. Last. Ito yung maganda, sana masabi natin. Sana ito yung masabi natin pagdating ng oras. Ang sabi dito ni St. Paul, I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Napakagandang sinabi niya. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Ibig sabihin, si St. Paul, nagawa niya yung kanyang mission. Tayo kapatid, naglalakbay pa tayo sa mission natin ngayon. Ang paglalakbay natin, hindi ito karera. It's not just a race. Hindi ito sprint. Hindi ito unahan. Kasi kapag masyado kung mabilis, ang tendency mo ay mataba. Tama ko ba? No. Hinay-hinay lang kapatid. Ang mas maganda yung naglalakad ka, kasama ang Panginoon. Nag-journey ka, kasama ang Diyos. Amen? Para makatapos. Huwag ka masyadong magmamadali. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka masyadong magmamadali. Baka hindi ka ng Lord. Hinay-hinay lang. Sabihin mo sa katabi mo, hinay-hinay lang. Relax ka lang. Sabihin mo sa katabi mo. Relax ka lang. Amen? Relax lang tayo sa buhay. Huwag tayo pa-pressure. Amen. Huwag tayo makarating sa finish line. Amen. Again, hindi ito unahan. Ang importante, makarating tayo sa finish line, which is the glory of God. Amen? Amen.